Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pag sinabi kong good evening, pagod na kayo. Pag sinabi kong good evening, galing kayo kung saan-saan at perhaps, gusto nyo nang matulog. Okay? Buti na lang, June 12 ngayon, tama? So, walang pasok. And thank you very much kanina, Doktora, at maging sa Cummins family for a wonderful lunch. And I'm so thankful for that. In fact, kahapon, maaga kaming umalis because our flight was scheduled at 10 o'clock. Okay? So pumunta na kami ni Ellen sa airport and then all of a sudden, ay sumakay na kami ng bus. Then nasa bus kami, dadaling kami sa airport. We have been stuck for almost 1 hour and more. Okay? Sabi ko, what's happening? Nagtagal pa kami. Tapos, umalis na yung bus. Akala ko, dadali na kami sa aeroplano. Binili kami ulit sa airport. Sabi ko doon sa mga kasama ko, ayaw ba yun? Hindi pa tayo nakakalis. Arrival na tayo. Di ba? So, naghintay kami until 4 o'clock in the afternoon. You see? At umalis na kami. Kanya nakarating kami dito kahapon, hapon na. You see? Sabi ko, sanay na rin kami dyan. Kasi previously, I think 2 weeks ago, May 20, my eldest son and his wife, tinreat kami sa Japan. Sabi ko, bakit? Kailan ka namin ititreat? Pag matanda ka na, pag naka-wheelchair ka na. Sabi ko, sige. So, we went to the airport very early. Ando doon yung mga kaibigan kong taga Bureau of Immigration. We have lunch and everything. So, we are at the airplane ng 1:30 in the afternoon. Nakaalis kami ng Terminal 2 o Terminal 3 ng 9:30 ng gabi. Imagine, from 1:30 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, nasa eroplano ka. Natulog yung apo ko, akala niya pagising niya, nasa Japan na siya. Nandun pa rin kami. Are you with me? Pero nakakatuwa kasi walang nagre-reklamo. Walang nagbablog na, nandito po kami, kanina pa po kami rito, to. Kasi lahat nakahiwaga at saka kay Diwata. Doon sila nagbablog. Now, kidding aside, because of that, we reached Japan ng mga 1 o'clock in the morning. So, and we have to travel so far, so dumating na kami ng 5 o'clock sa Osaka, just to have our vacation for 1 week. But anyway, nasanay na ako. Nung Friday naman, I am about to go to Puerto Princesa. So nakalagay na doon to be announced. No, kinakabahan na ako pag to be announced. So mamayang konti nilagay, 6 o'clock, to be announced pa rin. Nakaalis ako ng Manila ng 10 o'clock ng gabi. So, speaker ako nung Friday. Sabi ko sa pastor, I cannot do anything. So, you just preach. Sabi niya, ang speaker po natin ay si Pastor Joey Sauco, kanya lang wala siya, kanya si Chewy Chauco ang nandito. So, he preached. So, dumating ako, mga 12 na. Kaya sabi ko, buti pala, Tuesday nilagay ni Pastor JK, yung flight ko, kasi may mga ganon. So, nasanay na ho ako na madedelay. Kasi yung delay is not denial. Pero ito ho, pagdating namin kahapon sa airport, sabing ganon sa counter, Sir, we would like to get some information from you. Bakit? Kasi po, maliit lang po yung eroplano, yung propeller nasa labas. Okay. Yung mga bagahe po nyo, bukas na namin dadalhin sa inyo. What? Kasi po, wala kaming paglalagyan. So, do you understand what will happen to us? Matutulog ako, yung suot ko ngayon, yung suot ko mamayang gabi. Yung brief ko, side A, side B. Ano yung side A? Yung tatak nasa loob. Yung side B, yung tatak nasa labas. Saan ako kukuha ng tissue ng lahat? Pangalawa, sabi ko, do you understand how far Pagadian is Baroy? Doon ba kayo? Meron namang isa doon, sabi niya, akong bahala. Sabi nung lalaki, pero babae siya magsalita. Ako makikipag-usap. Naipasok.
Pinabababa sa amin yung gamit. Sabi ko, kanya nga hindi na ako nag-hand carry. Para lahat na, tapos pabababa mo sa akin. But anyway, that is, siguro parang sabi ko nga kay Pastor JK, siguro ayaw na akong paalisin sa Pasay, doon na lang ako sa Pasay. Hindi na ako dapat pumunta sa mga churches. Sabi niya, hindi ho, dalagang nataon lang talaga, nataon. Sabi ko, kada alis ako, may ganon. Iniisip ko tuloy, bumili na ako ng rocket ship sa likod para diretso na lang. So ngayong gabi po ay nagpapasalamat ako, kanya lang, natagalan akong pumasok kasi dun sa office po may mga kausap ako. One senior pastor, I don't know if you heard him, Pastor Bing Escrupulo, okay? He's senior pastor, he's been pastoring for 50 years plus, okay? 80 na ho siya, kaninang hapon, nandun siya sa mission nila, nag-service sila, kasi Independence Day, tapos hinika lang, asthma. Pag asthma niya, ma'am, hinimatay. Pag himatay, dinala sa ospital, patay. 4:45. So I was calling them, ito nangyari. I was talking to the daughter who was with him. Sabi niya, Pastor Tay, ako kasama, ginaganon ko. No, you don't need to blame yourself. Kasi you did what you could. You're not a doctor, you're not even a nurse. You did everything that you could to help your dad. Kanya lang, hanggang doon na lang Kinausap ko rin yung anak na lalaki. Sabi ko, ito gagawin mo, ito. And you have to continue what your father has done, and you need to be strong. Okay? Then, habang kumakain din kami kanina, meron ding namatay na anak ng pastor. Bakit? Nung Sabado, pinisita yung kanyang tindahan, umangkas sa motor ng asawa niya, kanya lang substandard yung gear, yung kanyang helmet. Okay? Nadisgrasya siya, comatose, at kanina namatay. Kanya kagabi, nung kausap ko si Kong, nung nagmamasahe sa akin, tinignan niya, sabi niya, pag nagmamotor kayo, naka-full gear kayo talaga? Yeah. Bakit? Wala akong nakitang nakamotor na namatay na pogi. Pangalawa, wala akong nakitang nakasamakay ng motor, okay? Tapos sasabihin, pag nadisgrasya ako, tanga naman ito, naka-Harley Davidson, tapos walang gear. So I have to protect. Helmet yan, okay? Meron akong jacket na nakalagay yung mga gear ko. Mainit. Di baling pagpawisan, wag lang duguan. So I'm very, pati boots, everything, you see? Kasi bakit? Isang bato lang yan. You know what I'm saying? Isang tumawid lang na aso yan. Okay? Motor yan Am I right? Kanya ako, maingat ako. Naikot na ho namin ng buong Luzon. Umalis kami ng Pasay, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, then balik ng Pasay. 3 days na nakamotor lang kami. We go to different churches. You know what I'm saying? Nakamotor lang. 1,440 kilometers. You see? So that's what we do. Kasi lagi tayo nakasasakyan, hindi magmotor tayo. Di ba? Para maikot natin to at magsuserve tayo. Hindi ka pwedeng magmomotor na pasaway ka. Ito, naka-helmet na, nagkaroon pa ng internal hemorrhage. Kanya kayong taga rito, ha? Huwag kayong kamote. Ayun me? Kahit malapit lang, mag-gear. Alam mo bakit? Minsan lang tayo mabuhay. May mga tao na matay hindi because it is appointed unto man. Sabi ng Bible, why would you die before your time? Because you're stupid. May mga tao na matay nang hindi panla oras. Are you with me? So hindi lahat ng namatay, oras nila. Tanga. Yarn. Let's all stand up, please. Pastor JK, thank you very much for allowing to be here. At ako po ay nagpapasalamat. Dapat next week ito, tama? Next week. Then sabi ni Pastor Benny, Joey, ikaw ang kick-off speaker Monday sa BHYC. Ito yung Baptist Youth Heritage Conference. Sige po, kanya lang kakotay ha. Wala ako ng Thursday, Friday, Saturday. Bakit? Nandun po ako kay Pastor JK. Schedule po yun Nag-iba kayo na schedule Hindi pwede kasi
if I cannot speak, you will be feeling in my place. Ako daw ang papalit sa kanya. Tawagan mo si JK. Pina-adjust. Ngayon ilagay. Kanina, dedication ng kanyang camp. Okay? I'm supposed to be with them. Nga sinabi niya, wala si Joey dito. Dapat kasama natin. Kanya lang, nandun sa Mindanao. Sabi ko, mamili ka. Nandyan ako ng June 12 o wala ako o andyan ako ng BHYC. BHYC na lang. Okay, good. Kanya nandito po ako ngayon. Okay? So, 3 nights po tayo, ha? Walang absent. Walang matutulog. Am I right? Oh. Siguro naman, by this time, kilala nyo na. Dapat kumain na kayo para hindi kayo magugutom. So, ang pag-uusapan natin, God has the best interest for me. Do you believe that? Do you believe that? If God has the best interest for you, huwag mo nang iwan yung kalooban ng Diyos. Huwag mo nang iwan yung Word of God. Am I right? Huwag ka nang pumunta pa sa iba. You stay in God, in His Word, in Ecclesia, under the leadership of your pastor. Kasi bakit? God has the best interest for you. Anong sabi ng Romans 8:31? Okay? What shall we say then? If God be for us, who can be against us? Father, we thank you. Maraming salamat sa inyong kabutihan at inyong kahabagan. Kayo po magpala at magbasbas at manguna. Pagpalain mo po kami at pangunahan. Salamat po sa ministry ni Pastor Chris. Salamat po sa buhay ni Pastor JK na ngayon ay pinapagpatuloy ito. Salamat sa mga members. Salamat kay Pastor KD. Salamat sa bawat isa. Salamat sa matatapat na mga members. At patuloy mo kaming kausapin, pagpalain at pangunahan. In Christ's name we pray, and all God's people say, amen. Please be seated. Thank you very much. Nakakatuwa kasi dito sa inyo, please be seated po. Upo na po. Pungko na, pungko. Nakakatuwa po na Nay, upo na po kayo, Nay. Dito kahit maingay ako, walang kapitbahay magagalit. Am I right? Sa inyo itong property di ba? Ilang ektarya ito. Sa amin nako, dikit-dikit Okay? I would like you to understand, ano sabi ng Diyos? What shall we say then? Anong sasabihin natin? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang lalaban sa'yo? Am I right? Ang tanong ko, kakampi mo ba ang Diyos? Am I right? Kasi kung kakampi mo ang Diyos, sabi dito, sino pwedeng lumaban sa iyo? Sino pwedeng mangupak sa iyo? Sino pwedeng manalo laban sa iyo? Am I right? Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil matalino ka. Hindi dahil malakas ka. Kundi ang Diyos kasama natin. Alam niyo po mga psychologists, na-discover nila na meron pong 645 different known ng tinatawag na pagkahadlok. Okay? 645 na kinatatakutan ng tao. Am I right? Yung aking pong bunso, si Jap, 6'1 yun, 6'1. Ang laki. Balbasarado. Pag nakakita ng ipis, tumatakbo. Pero mo, laki-laki, dad, ipis, dad. Hoy, ano ba? Ipis lang yan. Meron pa akong isang ampon, 6'2". Ang laki-laki si Jabez, okay? Ang talino, ang laki. Basketballista, tumitira, sentro. Pag nakakita ng daga, iniiwan yung asawa. Pero mo naglalakad sila sa talipapa, nakakita ng daga, yung asawa at anak iniwan, bahala na kayo dyan. Daga lang daga. Ayun me? Can you just imagine 600 different kinds na pwede kang magkaroon ng kahadlok. Dapat ang kinabuhi mo, iway kahadlok. Marunong ko Doon lang. Gamay lang, gamay. Okay? So ito ang good news, mga minamahal. Fear is a universal problem. Fear will take away joy. Pag nabuhay ka na may kahadlok sa iyong kasing-kasing, mawala yung ngiti. Mapangitan ng simangot. At saka yung uso mo, matangos kesa sa ilong.
Maghanap ka ng taong nakasimangot. May takot yan. Takot mawala ng asawa, takot mawala ng pera, takot mawala ng kalusugan. Are you with me? 600 different kinds. Pero ang kagandahan, because of God, okay? The good news is this, okay? You don't have to be afraid. You have God on your side. Diba sabi nga nung isa, I was afraid, I was petrified. I thought I'm gonna live without you by my side. But we don't have to live afraid anymore. Because God is on our side. Am I right? Piliin mo dapat ang buhay, yung family mo, dapat nandun ka lagi sa side ng Ginoo. Hindi sa side ng kaibigan, hindi sa side ng tropa, hindi sa side ng kabarkada, hindi sa side ni Tulpo. Are you with me? Lalo na ni Bongo. Lalo na ni Camille Villar, ang dami-dami ko nakikita. At saka ni Tolentino. Are you following me? Lalong hindi sa side ni Trillanes, kundi sa side ng ating Panginoon. Are you following me? At wala lang wag kay Kibuloy. Ni-raid na sila. Am I right? May nagre-reklamo, bakit daw overacting ang paghuli. Sana sinabi niya sa sarili niya yan. Tama? Nung marami siyang pinapatay. Am I right? Sabi ko nga, look at the mirror, look at what you did. It's just reflecting. Pag kung walang kasalanan si Kibuloy, lumabas siya. Am I right? Akala ko ba son of God? Ba't natatakot? Pastor Jerry, si Jesus, nung inuhuli na, hindi tumakbo. At hindi inaway si Judas. Tawag niya pa kay Judas, hi friend. Hindi in-unfriend. So walang puwersa ang pagbukas ng gate. Tapos itong sabi niya na siya, yung Kristo dito na hindi kayo pupunta sa langit kung hindi dadaan sa Kanya. Ba't ngayon natatakot? Am I right? Sabi ko nga, kung matapang labas. Di ba? Son of God Di ba? Yung pala yung son niya, S-U-N. Hindi S-O-N. Now listen. What shall we say about such wonderful things as this? If God be for us, who can be ever against us? Listen, mga taga rito sa Baroy. With God on your side, you don't need anything else. Amen? God will always be enough. I remember when I became a pastor, 1996, 28 years ago, okay? 40 members, garahe. Are you following me? Garahe lang. 40 member. Okay? Galit pa yung marami. Sabi ko sa kanila, what do you want to see? God? His miracle? His kindness? His goodness? If you want that, there is only one thing we need to do, humility. Huwag mag-away-away. Dapat nagkakaisa. 96, I became a pastor. Okay? May lumapit na pastor, sabi ganun, Joey, wala na pastor mo. Ako na tatay mo. Ako na pastor mo. Okay? Sa akin na magre-report. You know what I told that person? Walang mali sa pastor ko. Okay? Tama doktrina niya. Nagkaroon lang siya ng mga faults sa kanyang personal life, but everything is right. Pag inulit mo yan, you will not see me again. I will not come near you. Alam mo, sabi niya, tinitignan ko lang kung nabibili ka. Sabi ko, I'm not for sale. Pastor Fajardo is my pastor. And I would like to challenge you. Okay? I'm happy, Pastor Jerry, that you're here. Na kinikilala mo, una si Pastor Chris na pastor mo. Tama? And now, you're realizing and you're accepting that Pastor JK is your pastor. Am I correct? Diba? Dapat lahat ng nanggaling dito, kilala mo at tinatanggap nyo si Pastor JK ang pastor. Kaya kayo'y organized na o hindi. Are you following me?
Pastor Chris is already in heaven. Ma'am Rose is already in heaven. Am I right? But the church continue. I love this church. I'm not from here. But I made a declaration. I will never be with people. And I'm not going to step on any church that is not close with this church. But they're not my enemies. They're my friends. Am I right? Respect. JK is younger than me. But I call him Pastor JK. And I'm happy to see you, Pastor Jerry. Am I right? One time, sabi ni Pastor Fajardo, Joey, po, si Pastor Mavi na yung bunsong anak ko, ang pastor ng silang. Okay? So, in-announce ko sa church, Church, I would like to introduce to you my senior pastor, Pastor Mavi. Ako nagpalaki doon. Ako naghatid sundo. Ako nagpalit ng lampin. Are you following me? Mas matanda ako sa kanya. But I declare it personally and publicly, he will be my senior pastor. Last December, Pastor Benny is in our church. Okay? Ando doon si Preacher Fog, yung anak niya. Sabi ko, Church, here is Preacher Fog. Tayo ka, Preacher Fog. If there will be a time that Pastor Benny will say, Preacher Fog will be the pastor of MBBE, and I would like to declare this publicly, that Pastor Fog will be my boss, and I will serve him the way I serve Pastor Benny. Am I right? Ano seniority? Authority. Am I right? Pastor JK might be young. Am I right? But the church has been here for 37 years. And we need to supply and we need to support the leadership or else, are you following me? Maguba itong church nyo. Tama? You need to love this church. That's why in my hashtag, 41 years, one church, one pastor. That's me. I only have one pastor, Pastor Fajardo. Kayo nagkaroon ng dalawa because namatay si Pastor Chris. Am I right? And you have now Pastor JK. Am I right? Kanya I'm so thankful sa mga families, sa mga adult ladies, adult men na nag-stay. Are you following me? Hello, members. Is Pastor JK your pastor? Or do you look down to him and said, Naku, kilala ko yan. Pati yan si KD, kilala ko yan. Ako lang nagpalilinis ng ilong niyan. They're no longer kids. Amen? Pastor JK is now the pastor. Don't you ever think na pagka nagpipreach at nagwawali ng pulong sa Ginoo si Pastor JK, iisipin mo, ito yung ginawa dati niyan kilala ko yan Alam mo ba, ganyan yan, You don't do that. This is the church of God. Am I right? And he is the man of God. If he's wrong, there is God. Ano sabi ko kanina? With God on our side, you don't need anything else. Pinagpala ang Pasay. Nagkapagtayo ng building. Nagkaroon ng magandang ministry. Hindi dahil magaling ako. And by the way, Pastor JK may look better, but he will never be greater than Pastor Chris. I may look better than my pastor, but I will never be greater than my pastor. Bakit? Pastor Fajardo, Pastor Chris, started this ministry out of nothing. Nothing. Am I right? Sinimulan nyo to Tama? At recipient lang tayo. Natuto lang tayo sa kanila. Listen, God plus 1 equals majority. Amen? Hindi ba napakaganda nun? You don't need Vox Populi, the voice of the people. You don't need that. Majority.
You plus God. Amen? And His Word. Panalo. What is your greatest fear? Ano ang pinaka nakakatakot sa yung doon ka may takot, kahadlok man. Embarrassment? Losing your mind? Failure? Rejection? Disappointing others? Not fitting in? Satan will use all of those fears to rob you of your joy. Ayaw ng diablong masaya ka. Ayaw ng diablong nakangiti ka. Ayaw ng diablong nagtatagumpay ka. Bakit? Gusto niya pangit ka, gusto niya malungkot ka, gusto niya ang kinabuhi mo may kadlok. Bakit? Para mawala kang maakay na kalag. Para wala kang ma-encourage sa tao magpatuloy. Are you with me? He knows what will make you joyful. So He will create fear to oppose what will make you joyful. Gagawa siya ng lahat ng paraan para hindi ka maging masaya. Okay? He will make you worry about the popularity. Naku, walang nagla-like sa post ko. Diwata, ikaw ba yan? Pinakita ko kay na Doktora Cummins kanina, kasi nag-soul winning ako kanina. Nag-soul winning ako. Merong 30 likes, okay? 30 likes. Sabi ko, 30 likes yan. Pero titignan ko sa'yo, pakipin ko sila yung insight, okay? Kasi meron akong binibigay sa akin ng Facebook na pipindutin mo, malalaman mo. 39 likes, okay? Pero 1,000 ang pumunta. What does it mean? You will post something sa Facebook, they will not like it, but they will see you. Nanonood sa'yo yan, but they will not like your post. Okay? Kanya pag nag-post ako, I don't mind the likes. Bakit? Nakikita ko kung ilan na pumupunta Ilang click. Ilan na nagpupunta sa bawat pictures na meron akong pinupost. Sasabihin ko lang sa Meta, padala mo pangalan para sasabihin ko, oy, panaydala mo sa akin, boy. Kaya tinanong ko kanina si Christine, si Ma'am Tin. Sabi ko, nakalive ba tayo? Opo. Magmabuti. Nanonood ka ngayon, di ba? Welcome. May nanonood ngayon. Kasi alam niya nandito ako Am I right? And I would like to challenge you. Satan knows that one of your greatest source of joy is when you share the love of Christ to others. Alam niya. Kanya ayaw niya maging soul winner ka. Are you with me? Ayaw niya na magbibigay ka ng gospel tracts. Ayaw niya na may Bible study ka. Ayaw niya na i-share mo yung gospel sa unbelievers. You know what I'm saying? Ayaw niya niyan. Kanya maglalagay siya ng fear. Katulad kanina, paglabas ko, sabi ko, hi, you are Jane. Jane, nasan si Ira? Ay, tapos na po yung duty niya, sir. Okay, kasi nakita ko siya kagabi. Akala ko si Ira cover siya. Ay, sir, alam mo yun? Nakita ko lang. Sabi ko, Jane, taga saan ka? Dito po sa Tubod. Oh, okay. Saan ka nag-church? Sa Badista po ako. That's good. Winitisan ko siya. Tumanggap siya sa Panginoon. Kagabi naman si Ira, winitisan ko. Sabi niya, I born again po ako. Ma'am, yan ko, tinag-usap na kami. Would you like to accept the Lord? Opo. Di hindi ligtas. Sabi ko kay Ellen kanina, patay mo yung aircon. Bakit, Dad? Nakalagay sa gate, sa pantuan. Pag lalabas ka, patay mo yung aircon. Bakit, Dad? Na-witnessan na natin lahat ng nasa labas. Pag sasabi niya, pastor pala to, tapos hindi nagpapatay, hindi sumusunod sa instruction. O sino masisira? Hindi naman tayo. Sino Pastor JK? Bakit? Sila magbabayad. Hoy, Pastor JK, yung bisita mo, hindi nagpapatay ng aircon. Tapos ito pa, tabi pa yata kami ng labahan. Kaya sabi ko, parang may naglalaba dito. Ang lakas nung, tawag dito, ng kanilang washing machine. O may naglalakad doon sa gilid. Sabi ko, baka mamaya nakikinig pa sa kanya, hindi dapat marinig na mayroong, Bakit? Testimony. Am I right?
the devil wants to make you feel afraid to tell people about Jesus. And I would like to say this to you. Hindi mo kailangan ng approval of others to find joy. You only need to live your life to an audience of one, and that is God. Let us be a God-pleasing person. Am I right? Your pastor will preach. He will preach so that the afflicted will be comforted. But listen, it is not just his job to give comfort to the afflicted, but to give you charge na para hindi ka maging tagaupo, pungko, pamati, pauli, pasaway, marireview ka. Am I right? Huwag mong hayaang ang tagal mo ng member ng simbahan, hanggang ngayon, wala kang ministry. Nakaupo ka. Are you with me? I started when I was 19. That was 1983, 41 years ago. I am 60 years old and I'm still serving God. Are you with me? I have given God the best years of my time, my life, and my talent, and everything. Nagsimula ako binata. Nagkaasawa nung 88. Nagkaanak nung misis ko ng 1989. Nagkaanak nung 1991. Ngayon, lolo na ako. And I'm still serving God. Bakit? Nagsimula ako ng bata eh. Are you with me? And I'm not going to slow down. You see? Umuwi lang ako para magpalit ng bagahe. Pagdating ko nung Monday from Palawan, palit lang ng bagahe. Dahil kahapon, pumunta ako dito. Okay? Sabi nung Monday ni Pastor Benny, Joey, nasa T-Plex pa ako. Pumunta ka sa bahay. Wala ho kayo eh. Hindi, magpoprograma tayo. Hahabol ako. Hindi ka makakahabol. Kasi meron kaming program, yung BMA Chronicles at 10 o'clock. Sabi ko, 9 o'clock na eh. Ikaw magsimula. Pero mo BMA Chronicles, ako nandoon. O di natapos namin, wala pa rin siya. Dumating siya mga almost 12. Nag-meeting pa kami, umuwi kami alas 2 ng madaling araw. Are you following me? Then umuwi ako ng mga 2:30, nag-empake kami, natulog ng konti, pumunta na sa airport. Now why? Why? I love serving God. I want you to understand that God loves you. Ayaw niya na yung buhay mo may kahadlok. Am I right? That is Jesus' path to complete and total joy. Live your life to an audience of one. That is God. The greatest gift na tinanggap mo ay hindi binili sa store. Yung greatest gift na tinanggap mo, no cash exchange hands. Yung greatest gift na tinanggap mo was not even wrapped. And yet it cost the giver everything. You know what the Bible says? The Bible says that God sent His Son to earth to give you the greatest gift ever. What is the greatest gift? Hindi Bugatti, not house and lot, not property, not even a Bentley car. No! Not even $1 million of cash. No! The greatest gift na tinanggap mo is His Son, Jesus Christ. Anuhin mo yung marami kang pera. Huwag kayo maingit sa mga vlogger. Tama? What shall it profit a man if he gains the whole world and lost his own soul? Tama? Mas maganda pa rin na mayroong kang kinabuhi, walay hanggan. Am I right? Mas maganda pa rin ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Listen, He came to earth to die. He came to earth to make you right with God. Imagine, di ba makasalanan tayo? Tama? And yet He loved you. She's. Am I right? Ano sabi ng Romans 3:24? Palibhas ay inaringgap ng walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo. Verse number 25, whom God set forth to be a propitiation. Siya yung naging pampalubag. Yung propitiation, pampalubag, nagpakalma sa Diyos. Okay? Kasi galit ang Diyos sa atin, makasalanan tayo, tama? Sa tuwing nakikita niya, yung blood of Jesus, kalma siya, kalma. Kalma. Dapat galit.
But the propitiation, yung pampalubag, because on His blood, okay? Para bakit? To declare you righteous for the remission of your sin. Ibig sabihin, para yung nagawa mong kasalanan, hindi napapansinin. Bakit? Somebody took your place. Somebody died for you. Now listen, Jesus get us out of mess we're in. At nirestore niya tayo to where He always wanted us to be. In His side. And He did it by the means of Jesus Christ. God sacrificed Jesus on the altar of the world to clear the world of sin. Para mawala ang sala. Why Jesus did have to die? Ba't kailangang mamatay ni Kristo? You know why? Let's go back to basic. Basic ba? Basic. Nobody's perfect. Am I right? God's perfect standard requires that every person na pupunta sa langit dapat perfect. Perfect ka ba? I am not. Am I right? Neither do you. Tama? We have all blown it away. Nagkasala tayong lahat. Tama? Sino rito ang nagkasala? Taas ang kamay. Sino rito yung hindi nagkasala? Taas ang kamay. Wala. Hindi lahat tayo mga kasalanan. Romans 3:23, ano sabi ng Word of God? For all have sinned and come short of the glory of God. God is just. God wants to be fair. Pag nakagawa ka ng mali, huhulihin ka ng pulis. Am I right? Tama? When you break man's law, there must be penalty. When you break man's law, you have to pay the penalty of man. But when you break God's law, pag nilabag mo yung utos ng Ginoo, you pay God's penalty. What is the penalty? Romans 6:23. For the wages of sin is death. Tatlo bahagi ng tao. Katawan, kalag, espiritu. Nung magkasala ka unang-una, namatay ka spiritually speaking, so meron ka lang katawan at kalag. Okay? Kanya you are just self-conscious and body-conscious, but not God-conscious. Tama? And the Bible says, napahiwalay tayo. The wages of sin is death. Okay? And the Lord said, you are going to hell. We don't like it, right? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. What does it mean? Jesus paid the price for my sin, for your sin, for our sin. Are you following me? Anong sabi ng 2 Corinthians 5:21? For He hath made Him to be sin for us. Siya yung naging kasalanan para sa atin. Okay? Upang tayo'y maging katwiran ng Diyos. What does it mean? Jesus took the sinless Christ and poured into Him my sin, your sin. Siya yung naging sin bearer. Pag may kinakasal, saan hinahanap ng nakakasal yung singseng? Anong tawag sa bata na may dalang unang maliit, na may singseng? Anong tawag doon? Come on! Ring bearer. Tama ho ba yun? Hindi hahanapin ng nakakasal sa nanay yung singseng. Hindi rin sa tatay. Hindi sa abay. Sa bata. Tama? Siya yung magdadala. Tama? Maglalakad yan. Sabi nung nanay ng bata, lakad! Pagdating, kukunin. Am I right? Now listen, Jesus is the sin bearer. Pag pumunta ka sa langit, humarap ka, ikaw may dala ng sala mo, impyerno ka, kamote. Am I right? Pero pag tinanggap mo si Kristo, hahanapin ang sala mo. Kanino? Sino ang sin bearer? Jesus, tama? I ask you, who is your sin bearer? Tama? Itinuro ni Pastor Chris that Jesus is the one who died for you, right? Itinuro sa inyo na siya yung manluluwas ng ating kalag. Amen? Siya. Jesus took on my sin, your sin, and all the sins that has ever been committed. That's the good news. What the good news? That's the gospel. What's the gospel? Jesus paid the price that I could not ever pay, that you could not ever pay, that we could not ever pay. Tama? Siya nagbayad. Anong sabi ng Romans 5:8? But God
commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Rosel, pag nalaman ng lahat ng tao yung sikreto mo, tatanggapin pa ba nila ikaw? We all have secrets, right? Merlin, pag nalaman nila lahat yung pinuntahan mo, inisip mo, sinabi mo, nakakatakot, tama? Because we all have secrets, right? Everybody, right? Hindi natin masabi kahit kanino, you know why? Baka i-cancel tayo. Kadiri ka. Nagawa mo yan, nasabi mo yan, pinuntahan mo yan, tinikman mo yan. Get out of my face. But here is God. He knew everything we did. He knew every secret we done. You know what He said? I love you. And the most wonderful thing there is this. He died for us. What does it mean? Ito tayo, ito yung sala. We should be the one to pay for it, right? But you know what Jesus did? I was the one who died for you. You're empty. Siya naging manluluwas. Am I right? Siya nagdala. Tama? Have you ever accepted that? That is salvation. Yun ang kaluwasan. Tama? Siya yung kumuha ng sala mo. Siya yung namatay. Siya yung nagbayad. Tama? Bakit? Para maluwas ka. Kanya you don't need anybody to be accepted because God already accepted you when we were still sinners. While we were still a sinner, God loves us. Tapos ipagpapalit mo siya? Hindi ka babalik ng hapon? Hindi ka magpapatuloy kasi na-offend ka? Hindi ka na magpapatuloy kasi pinagalitan ka sa choir? Yun lang ang katapat ng Panginoon sa'yo? Umayos ka nga. Kamote ka. Am I right? Have you ever realized what God did to you? He took my sin. He took my place. Ako dapat yung mabayubay. Ako dapat yung mapahamak. Ako dapat ang magbayad. Ako dapat nasa impyerno. Pero siya namatay. Why? He loves me. Am I right? Pag naintindihan mo kung paano ka minahal ng Panginoon, hindi mo ipagkakait yung time, yung talent, yung treasure. Magsaserve ka. Because God has the best interest for you. Okay? Ano sabi ng Romans 10:13? But whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Pag tumawag ka, Lord, makasalanan ako, mapupunta ako sa impyerno, pero ikaw namatay na libing na buhay mo na masalagan, tinatanggap kita. Am I right? Pag tinanggap mo yan, luwas ang kalag mo. Amen? May eternal life ka. God gave us a free gift of salvation. When Jesus took my sin, your sin, upon Himself, siya yung umako. Anong sabi ng Panginoon? It is a gift that we must receive. Tinanggap mo na ba yung gift? Ano sabi ng John 1:12? Datapwat marami ang nagsitanggap sa Kanya. Did you accepted Him? Saan mo siya pinapasok? Come on, help me. Sa puso. Sino nagdala ng sala mo? Si Jesus. Tama? As many as receive Him, what did God do? God gave you the power to become the sons of God. Naging anak ka ng Diyos. Tama? Have you ever realized that? Anak ka ng Diablo eh. Anak tayo sa pagkakasala. Tama? Papunta tayong impyerno. Ngayon papunta ka langit. San ka pa? Amen? God has the best interest for you. Kanya huwag mong ipagmalaki. Pag nawala ako dyan, mahirap. Mali! Pag nawala ka rito, lalo ka mapapahamak. God has the best interest for you. He died for you. He will bring you to heaven. He wrote your name in the Lamb's Book of Life. And He gave you the power to become a son of God or a child of God. Tagalangit ka, boy. Tama? So anong dapat natin makita? It's one thing to understand the basics of how to have a relationship with Jesus. It's another thing to accept that gift. Have you accepted the gift? Are you saved? All those who are saved, say amen. All those people that will be going to heaven, say amen. Thank you for your honesty when you do not say amen. But your honesty will not bring you to heaven.
until you accept the Lord. Okay? God has the best interest for you. So, number 1, don't run away from Him. Don't run away from Him. Stay with God so that no one gets hurt. Do you understand me? May layunin ng Diyos sa iyo. Am I right? Huwag kang lumayo sa Diyos. Kasi pag lumalayo ka, may masasaktan. Pastor, hindi. Yung mga umalis dito, parang masaya pa sila. Nakangiti lang yan. Are you with me? My pastor is not perfect. There was a time that Pastor Fajardo was so rude. Marami kong bracelet. Hindi to fashion statement. 96, I became a pastor. Pastor Fajardo has no ministry. Wala sa ministry. I don't even know if he is eating or what. Sabi ko kay Ellen, hindi ko alam kung ano ginagawa ni Pastor Fajardo. Kung saan siya nakatira, kung ano ginagawa niya. So then, hindi ko kukunin yung support ko. What? I'll give my support to Pastor Fajardo. Paano tayo? Magne-negosyo ako. Ano negosyo? Open-minded ba kayo? Bracelet and everything. Pastor Benny helped me. He became my downline. Invested 700,000. Tatay Ben Abante invested 500,000. Mga bracelet yun. Okay? Buong 96. Buong 97. Buong 98, 99. 4 years, I did not receive my support. Binibigay ko sa church. Binibigay ko Pastor Fajardo. He's not right. Are you with me? Kanya ako, pag nakakita ko ng mga ibang mga pastor na sinasabi, mahal na pastor nila, nararamdaman ba ng pastor mo na mahal mo pastor mo? I did not receive my support 4 years, boy. Tapos pagka bibigay ko pa, sasabihin ni Pastor Fajardo, sabihin mo na sa church mo na hindi mo kinukuha yung support mo para magkaalaman na. Sabi ko, ano ka ba naman? Tinutulungan ka ng angas mo pa. Mumurahin pa ako parang si Digong. Talagang tututututut. Sabi ni Ellen, ayoko na siyang makita, Dad. No. He's our pastor. We have to stay with him. Minumura kami niyan. PI sa pulpit. Si Pastor Chris ba minura ka na sa pulpit? PI? Digong? Hindi, di ba? Pastor namin, ganon. Tatawagin, gago ka eh. Preaching yun ha. Tarantado ka eh. Ganon ang preaching nun. Natisod ba kami? Of course. Nasaktan ba kami? Naman, syempre. Oh. Ba't di kami nagalit? Totoo naman gago kami. Totoo naman minsan tarantado kami. Are you with me? Nag-tease kami. Are you following me? Na magkaroon siya ng problema. Hindi ko okay, kita mo, silang ko sa imo. Kulo. No. Minahal namin siya. Ayaw na makita ni Ellen. Kaya pag nakita mo si Ellen at si Pastor Fajardo ngayon magkasama, they are having wonderful time. Hindi na si Ellen yun, si Jesus Christ na yun. Bakit? The Lord changed him. Her. Ayun mo eh. Patatato ko sana bawal ang tattoo eh. Sinuot ko na lang yung mga bracelet na hindi ko nabenta. Ikaw. Ano patotoo mo na supporter ka ni Pastor? Ikaw na nanonood ngayon. Nanonood ka kasi interesado ka eh. Okay? Sabi mo, mahal mo si Pastor Chris. Sabi mo, mahal mo si Pastor JK. Ramdam ba niya? Nitawagan nga siya, hindi mo magawa eh. Ikaw kausap ko. Huwag mo na intindi. Ikaw talaga. Gusto mo, banggitin ko pangalan mo? Huwag na. I love my pastor. He's not perfect. But I stayed. Bakit? May Diyos. Am I right? May Diyos. God dealt with him, not me. Am I right?
God has the best interest for me. So nag-submit ako sa pulong sa Ginoo, nag-submit ako sa church, nag-submit ako kay pastor. Are you following me? God has been good. Last April 28, birthday niya. Sabi ko, Tay, happy birthday. Binigyan ko siya ng pera na hindi niya matitiklop. Pa-birthday ko sa iyo. May nagregalo sa akin last week ng Lacoste na t-shirt. Kulay dilaw. Favorite color ni Pastor, dilaw. Dilaw, laging dilaw. Bakit dilaw? Di binigay ko. Ang tanga ko rin. Bopols din ako. Bakit? Nakalimutan ko. Size ko yun. Si Pastor XL. Tanga yarn. Sabi ko doon sa nagbigay sa akin, sorry yung binigay mo sa akin, binigay ko, Pastor. Bakit po? Dilaw Ang ginawa na nagbigay sa akin, bumili ulit ng bago, XL. Dinala ko ng Thursday. And every Thursday, na kay Pastor Fajardo ako. I have to travel 48 kilometers just to go to his place. Magluluto si Ellen ng pagkain, magdadala siya ng pagkain kasi paborito ni Pastor yun. Okay? Then meron kami isang estudyante na doon na save, tanga, hikain. Naghiwalay yung magulang. Sa akin pinatira. Sabi ko, sige, anong balak mo, boy? Gusto ko magpulis. Pulis? Hikain ka. Pulis, tapos hindi ka naman matalino. Lamang ang pagiging bobo mo. Gusto ko magpulis. O sige, pinag-aral namin. Nag-aral doon. O, sumama ka sa akin mag-workout. O, pulis ka, tatanga-tanga. Sumama. Nakapasa sa PNPA. Entrance exam. Kinakabahan na ako. First year, na-hazing. Almost dead. Pinuntahan namin sa ospital ni Ellen. O ano? I will be a police officer, Pastor. Gago. Sorry. Hikain ka na, mamamatay ka na police officer. Umayos ka! No, I will finish my course. Sigurado ka? Opo. Okay, God bless you. Last year, graduate. Top 2 sa PNPA. Vice Presidential Kampilan Award. Are you with me? Hindi pa natapos doon. Nag-enroll sa Scout Ranger. 6 na po mga officers ang pumasok na pulis. 6 lang silang graduate. Nandoon ka nung last week, Wednesday, sabi niya, Tay, 13 pa naman yung graduation ko. Ako muna bodyguard at driver mo. Alam ba ng tatay mo? Yung tatay niya, general na. Na-win ko nung tenyente. Okay? Wala kong Bible study sa mga pulis. Pero marami kong member na pulis at opisyal. Ikaw wala. Okay? Opisyal. Di pinag-drive ako, sumama sa akin. Sabi ko, ito yung trabaho ko pag Thursday ha. Pupunta ako kay pastor, nandyan siya o wala, iintayin natin. Okay? Hindi tayo kikilos hanggat wala siya. Ito lang. Dito lang tayo mag-uusap. Sige po. Umuwi kami mga bandang mga gabi na. Okay? O, sabi ko, nakita mo? Opo. Pagkatapos sabi niya sa akin, Pastor, may paggagawa pa ho ba kayo sa akin? Tenyente to tenyente. Police officer, are you with me? May paggagawa pa ho ba kayo sa akin? Wala na. Pwede na po umuwi. Sige na, umuwi ka na. Ikaw, barangay tanod ka lang, ang angas-angas mo. Tapos may bunga siya na binaptize ko, mga tenyente din. Bakit? Lumaki sa amin. Nagsimula ng nursery. Kinder, elementary, high school. Ngayon, official. Pagdating niya noong Miyerkules, may binigay sa aking trophy.
Trophy na galing sa Scout Ranger. Nakaganon siya, tapos merong musang yung panther. Nakalagay doon, bukas ko ipopost kasi bukas ang graduation niya. Okay? Nakalagay doon, kung thank you, Pastor Bishop Joey Sauco, from Lieutenant John Rap Desiderio. Doon lumaki, hikain. Lamang ang pagiging bobo kaysa matalino. Pero dahil nag-stay sa ministry, nakinig, are you with? Naghiwalay ang nanay at tatay. Ngayon, tinyente. Am I right? Ngayon, graduate ng Scout Ranger, may insignia. Pag meron ka nun, tigasin ka. Binabaptize ko yung mga kaklase niya. Wala akong Bible study sa pulis. Pero marami kong pulis na member. Opisyal, kernel, kapitan, chief of police. Are you with me? Bakit? Hindi kami tumakas sa kalooban ng Diyos. Are you following me? Jonah 1:3. At si Jonah ay umalis. He rose up to flee. Bumangon siya para tumakas sa presensya ng Diyos. At bumaba siya sa Joppa. Listen, pag tumatakas ka, you go down. Not up, down. Okay? He go down to Joppa. At nakakita siya ng ship. And he paid. Pag tumatakas ka, magbabayad ka lagi. Amen? He paid. At pagpunta niya doon, tumakas siya from the presence of God. Listen to this, ha? Down, away from the presence of God. Tama? God gives you a unique mission. He gives you a choice. Tutuparin mo ba yung mission na yan o hindi? When God gave Jonah a mission, ang trabaho niya is to warn people na may impyerno, may langit, mayroong pupunta sa langit, may pupunta sa impyerno, may judgment. Anong ginawa ni Jonah? Jonah immediately tried to run away from God. He went to Tarshish. So ano nangyari? Jonah faced the consequences ng kanyang desisyon. Ito rin ang parehong konsekwensya na harapin mo pag umalis ka sa kalooban ng Diyos. Nagka-problema lang, umalis ka sa church. Am I right? Hindi mo lang gusto yung preaching ni pastor, umalis ka na sa church. Oh, baka mamaya may member pa rito, namimiss ko si Pastor Chris. Alam mo, Pastor JK, pag nakikita ko parang gusto ko makita si Pastor. Gusto mo makita, di pumunta ka sa langit. Kamote. Am I right? Hindi ba maganda na wala na si Pastor Chris? Nagpapatuloy ka pa? Amen? Bakit? Kasi natuto ka. Am I right? Kasi na-disciple ka. Alam mo, pinaka-greatest compliment I heard from Pastor Benny? Yung congressman ng 6th District, yung isa sa pinagpapalang church, you know what I always say? Alam mo, Joey, natutuwa ako sa iyo. Bakit? Nawala na si Pastor Eric sa church nyo, gumanda pa yung Pasay. At salamat, hindi mo iniwan ng pastor mo. Hindi pwedeng sabihin sa iyo yan, oy, nakikinig ka, ikaw kausap ko. Iniwan mo yung church eh. Tama? Verse number 4. Nung tumakas si Jonah, anong ginawa ng Diyos? Nagdala ang Diyos ng malakas na hangin. Nagkaroon ng malakas na unos ng mga alon na yung kanyang sinakyan halos maguba. Tama? Pag tumatakas ka, pati yung sinasakyan mo maguba. Why did God do that? Because God loved Jonah. God wanted Jonah to make a good decision that would give him a life for purpose and fulfillment. Anong gagawin mo kapag mayroong inuutos sa'yo? Hindi mo susundin. Wala kang purpose. Wala kang significance. Tama?
Mas madali ang umalis kaysa mag-stay. Tama? Pag umalis ka, ano napatunayan mo? Wala, kamote. Pero pag nag-stay ka, ano sasabihin mo? Nothing's gonna change my love for God. I stayed for God. Huwag ka nang kumanta. Parang kakanta ka pa eh. Di ba? Di ba? Di ba ang sarap nun? Nagkaroon kayo ng problema, nawala si Pastor Chris, si Pastor Jake na, nandito ka pa din. Di ba? Umiibig sa Diyos. Nagpapatuloy sa gawain. Tama? Kahit hindi pinapansin ng iba. Tuloy lang. Amen? That's the most wonderful thing. Ano sabi ng Diyos? I hope that the Son of Man, when He come, He will found His disciple doing the things that God designed him to do. Will you still sing in the choir? Will you still play the musical instrument? Will you still teach in the Sunday school? Will you still be here? Amen? Dapat sasabihin niyo, through the years, you never let me down. You never turn your life around. Tama? Dahil nagpatuloy ka. Kasi hindi ka umalis. Am I right? That's the most wonderful thing. Hindi, pag nagkaroon ng problema, wawala ka na. Why am I like this? Kasi I stayed. I know what it feels. Ang sakit. Tama? Pero may Diyos. May Bible. Tama? Mas masarap na nasa kalooban ka ng Diyos kaysa tumatakas ka sa Diyos. Am I right? God sent opposition our way to encourage us to make better decisions. Alam mo nangyari? Yung disobedience si Jonah, yung pagtakas sa Jonah, it threatened the lives of everyone on the boat. Lahat na damay. Pero mo dapat, di ba, idamay mo yung pagpapala. Siya nang damay ng ng gaba. Okay? Jonah 1:5. At yung mga manners ay natakot. They cried everyone to his God. At nagsugal pa sila, nagpustahan pa kung kanino babagsak to. Pero si Jonah, down na naman, down. Tulog sa pansitan. Pero nakakagulo na, tulog pa. Tama? Anyari? Anong anyari? Verse number 6. At yung chief master pumunta sa kanya, sabi, anong ibig sabihin nito? Ba't natutulog ka? Tumayo ka nga dyan. Ba't hindi ka mag-pray sa Diyos mo? Na sa ganun mapansin tayo ng Diyos o mamamatay tayo rito. Verse number 7. At bawat isa nagsabi sa kanila, o tara, tignan natin dito, paikutin natin itong bote para kung saan tumapat, yun ang may kasalanan. At yung bote tumapat kay Jonah. Binabago ko lang, ini-interpret ko para hindi King James yun, ha? Okay. Nung tumapat sa kanya, sinanong siya sa verse number 8, sino ka? Ha? Sino ka? Anong dinala mong kasamaan sa amin? Ba't nagaba kami? Dapat grasya, na disgrasya. Anong trabaho mo? Saan na bansa mo? Bakit ganyan ang tao mo? Verse number 9, ano sabi niya? I'm a Hebrew. I fear the Lord. He made heaven and earth. Verse number 10, sabi ng mga tao, kamote ka? Ikaw pala yung tumakas? Dinamay mo pa kami? For the men knew that he fled for the presence of God because he had told them. Naalala ko, sabi ni Pastor Fajardo, Pastor Belmonte, Pastor Tabanda, tumakas sila sa Bible School. Nagtrabaho. Nung nagtrabaho na sila, yung pinasukan ng trabaho, nalugi. Lipat na naman sa ibang trabaho. Punta na naman sila. Pambira after 3 months, nalugi na naman. Punta na naman sila sa ibang trabaho, nalugi na naman. Sabi nung tatlo, Pastor Fajardo, Pastor Tabanda, Pastor Belmonte, ilan pang kumpanya malulugi dahil sa atin? Bumalik na tayo. So bumalik sila. Wala nang nalugi. Tanong ko sa iyo, ilan pa masasaktan pag tumatakas ka sa kalooban ng Diyos? Kaya ng konsensya mo? Na may madadamay ka? Am I right?
The men knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Mayabang pa siya. Tumakas ako sa sa kalooban ng Diyos. Boy, alam mo yun? Sabi ng mga tao, nandamay ka pang kamote ka. Am I right? Verse 11. At sinabi niya sa kanila, anong gagawin namin sa'yo para mapapayapa yung dagat? Verse number 12. Tapon niyo ako sa dagat. Alam ko na dahil sa akin, minalas kayo. For I know that for my sake, this greatness is upon you. Dapat alam mo na lahat ng dumikit sa iyo napahamak kasi lumalayo ka sa kalooban ng Diyos eh. Are you with me? I know! Mabuti pa si Jonah, alam niya eh. Saan mo dadalhin yung naniwala sa iyo? Mapapahamak. Am I right? God has the best interest in you, then stay in God's will. Don't leave God's will. Stay in the church. Am I right? Verse 13. Sabi ng mga lalaki, hindi pwede. Ano ginawa nila? Row your boat. Pero hindi kaya. Kasi lalong lumakas ang bagyo. Verse 14. At sila'y nagsigawan. Nakikiusap ko yung Panginoon. Huwag mong hayaang mapahama kami. Verse number, okay? Sa next verse, 14. Okay? Huwag mong hayaang mapahama kami. Dahil sa Kanya. Kaya mo yun. Napahamak, nagaba dahil sa'yo. Am I right? Dahil sa'yo, ako ay napahamak. Dahil sa'yo, binagyo ang buhay ko. Pero mo yun, di ba? Huwag mong hayaan kami mapahamak dahil dito, Lord, please. Ano nangyari sa next verse, number 15? At kinuha si Jonah, at nung itinapon, nawala ang bagyo. Boy, balik ka lang. Am I right? Maraming mapapahamak pag tumatakas ka sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi mo lang alam, pastor, nasaktan ako, hiniya ako dyan, no? What annoys you teaches you patience. Do you love Jesus? Do you love Jesus? Don't you know that loving Jesus is loving Judas also? Do you remember in Matthew 16, when the Lord said, sino ako? Sinasabi sa mga tao. Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo. Sabi ni Jesus, wala nagsabi niya, kung di Panginoon, di mo alam yan eh. Sabi ni Kristo, oh, maganda kayo, kukunin ako, huhuliin ako, dadalhin ako kay Caiaphas. Sabi ni Peter, hindi mangyayari yan. Ipagtatanggol kita. Alam mo sabi ni Kristo? Get thee behind me, Satan. Bakit Satan? Because he was preventing Jesus to die on the cross. Then sabi ni Jesus, isa sa inyo ipagkakaluno ako. Alam niya pero hindi niya hiniya. Sino yun? Okay? Sabi nila, ako ba yun? Ako ba yun? Ako ba yun? Maliban sa isa, sabi ng isa, sino yun? That was John the Beloved. Sabi niya, kung sino bibigyan ko nito? So pinakain niya. He ate with Judas. He washed Judas' feet. Tama? At nung madaling na yung oras, sabi ni Judas sa mga kasama niya, yung ibebeso-beso ko ha, yun ang hulihin nyo. Are you with me? And in the Garden of Gethsemane, there was Jesus praying with sweat like blood. Then Judas came and said, hi, hinalikan si Jesus, tama? Anong sabi ni Jesus? Hi, friend. Hindi in-unfriend. So if you love Jesus, you need to love Judas. Are you with me? Wala dapat galit at puot. Kahit hiniya ka pa, kahit pinulpito ka pa, tama? We need to love Jesus, and when we love Jesus, we love Judas. You need to love God's will.
Tanong ko sa inyo. Sa physical na tatay nyo, lahat ba ng ginawa ng tatay nyo tama? Hindi. Ba't mahal mo? Ang ginawa lang ng tatay mo, nag-donate lang ng sperm cell sa egg cell ng nanay mo. Tama? At madalas sabihin ng pastor ko, ni Pastor Pardo, kahit ikaw pa pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamayaman, kung sa impyerno ka pupunta, sana hindi ka na pinanganak. Kasi mapapahama ka. Are you with me? The person who stand behind the pulpit was the one who taught you that Jesus loved you. That Jesus died for you. That God has a plan for you. Tama? Tapos isang preaching lang, isang pagpapahiya lang, napagalitan ka, titigil ka na. Mali. I am a victim. Imagine sabi ko kay Pastor Fajardo, Pastor, pwedeng iba na lang mag-drive sa'yo. Bakit? Manganganak mo si Ellen eh. Ikaw ba magpapaanak? Hindi po, di ikaw mag-drive sa akin. Sabi ko, Ellen, umiri ka mag-isa. Sumunog na anak niya, December 12. Pastor, pwedeng iba na lang magsundo sa'yo. Bakit? Manganganak si Ellen eh. Ikaw ba magpapaanak? Tanga rin ako eh. Alam ko na itatanong sa... Bopols din eh. Hindi po. O di ikaw mag-drive sa akin. Lahat ng panganak ni Ellen, wala ako. Kasama ko si Pastor. Are you with me? Kasama ko siya. Nagtampo ba ako sa kanya? Na! Bakit? Ginamit siya para maintindihan ko may kalooban ng Diyos sa akin. Okay? Listen. When you run away from God, innocent people, including that you care, will get hurt. Kaya mo yun? Kanya dapat, parang ganito, nakita mo nasusunog yung bahay. Nasusunog ang bahay! Andiyan na asawa ko! Sasama na ako dyan! Tanga. Hindi ba dapat labas mo sila? Tama? Pag nakita mo na, yung nanay, tatay mo, lumalaban sa kalooban, bit-bitin mo sila palapit. Huwag mo sabihin, Pastor, tsaka lang magsisimba pagka okay na kami as a family. Mali! Manindigan ka kahit mag-isa ka na lang. Magpatuloy ka. Hindi ka nagsisimba kasi nandito tatay mo, kasi nandito sa mo. Nagsisimba ka kasi kilala mo ang Diyos. Are you with me? Because you love God. Lahat ng tropa ko at barkada ko nawala. Pati bunga ko, 10 bunga ko, pastor. Umalis kay Pastor Fardo, ako lang nag-stay. And I stayed. Lugi ba ako? Hindi. Bakit? God is good. Are you with me? Madadama yung spouse mo, yung kids mo, yung grandkids mo, your friends mo. Tama? Sometimes, it's people you don't even know. People can get hurt because of your disobedience. Pinakita ni Jonah that when you run away from God, your life starts going downward trajectory. Your obedience will cost you financially, physically, and relationally. You know why? Ang layo ng Nineveh kay Jonah, 500 miles. Si Jonah, bumiyahe ng 2,500 miles. Ang layo. Bakit? He does not want to stay. The truth is this, you cannot run away from God for the rest of your life. He's everywhere. He knows everything. Tama? But God is giving you a choice. He wants you to love Him and to follow Him voluntarily. Since God has the best interest at the heart, why run away from God? Amen? Number 2. Okay? Don't run away from God. Stay with God. Number 2. Don't run defeated. Stay focused on God's plan. Meaning, stay humble. Huwag magyabang, okay? 2 Corinthians 12:8 and 9. At itong bagay nito, sabi ko, Lord, please, alisin mo po yung kabigatan sa akin, that it may depart from me. Verse number 9. At sinabi ni Kristo, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore, I will rejoice in my infirmities. I will glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Listen, pag umalis ka sa kalooban ng Diyos kasi nabibigatan ka,
Hindi mo pinakita yung humility. Humility is staying even if you're in pain. Kasi doon mo makikita yung tinatawag na power of Christ will rest upon you. Bakit? Kasi meron kang infirmity. I ask you, paano mo nalaman that God is a healer kung hindi ka nagkasakit? Paano mo nalaman that God is a provider kung hindi ka nagkaroon ng problema sa pera? Paano mo nalaman that God is a God of peace kung hindi ka nagkaroon ng kaguluhan? Tama? How can you know that God is strong if you are not weak? Tama? What do you do when you cannot fix an unphysical problem? What do you do when you cannot even solve an unsolvable riddle? What do you do when you cannot even change your unchangeable circumstances? Now listen, hindi babaguhin ng Diyos yung asawa mo. Hindi babaguhin ng Diyos yung kapitbahay mo. Hindi babaguhin ng Diyos yung barkada mo, yung anak mo. Hindi babaguhin ng Diyos yung biyanan mo. Ang binabago ng Diyos, ikaw. Amen? Hindi trabaho ng Diyos na pagandahin yung sitwasyon mo. Ang binabago ng Diyos, ako. Hindi asawa ko. Hindi anak ko. Hindi kapitbahay ko, ako. Are you with me? I don't need to run depleted. Okay? God will not change. Ito pa rin ang presidente natin. Yan pa rin ang mayor nyo. Yun pa rin ang boss mo. Yun pa rin ang kapitbahay mo. Tama? Pero ikaw, binabago ng Diyos. Am I right? Yun pa rin ang basher mo. Am I right? They will not like you. But you need to run with power coming from God. What do you do when you cannot control something that hurts deeply in your life? Isa lang. You humble before yourself before God, and He will always give you His sustaining grace. Lord, I need you. I need you here to guide me. Please come back. Tulungan mo ko. Kailangan ko ng tulong. How do you get this kind of grace? Letter A. Be humble by calling out, by crying out to God for help. Lord, tulungan mo po ako. When you pretend na malakas ka, self-sufficient ka, you short-circuit God's power. When was the last time you cried and say, Lord, hindi ko na kaya. I need help. Alam mo, mabuti pa yung Beatles eh. There was a time that Beatles wrote this song. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody to help me in any way. But those days are gone. Ano sabi niya? Help me if you can. I'm feeling down. When was the last time you say, Lord, forgive me for pretending. Forgive me for being self-sufficient. I need you. Humility po yan. Tama? Ayaw nating aminin may palpak tayo. Ayaw nating aminin na meron tayong mali. You need to admit your inadequacy and say, Lord, hindi ko kayang i-handle to. I cannot handle this. Ayun me? Ano sabi ng James 4:6? But He giveth more grace. Wherefore He saith, God what? Resisted the, and He giveth more grace to the. Hindi mo problema yung mayabang. Sabi nung iba, yabang yan. Hindi mo problema mayabang. Problema ng Diyos yan. God resists the proud. Tama? Sinasabi mo mayabang. Ba't itinataas ng Diyos? Ba't ikaw binababa ka? Ayun me? God will always resist the proud. Kanya wag kang magyayabang. But He will always give grace to the humble. What do you want? God resisting you or God giving you grace? Come on, help me. Giving you grace. Ano kailangan natin gawin? Humility. Tama? Alisin yung galit, alisin yung sama, alisin yung yabang. Am I right? Baka mamaya magyayabang ka, hindi mo nang pala kaya. Am I right? Laging may mas maganda sa'yo. Laging may mas matangkad sa'yo. Laging may mas matangos ang ilong sa'yo.
Lagi may mas maputi pa sa'yo. Tama? Ano lalaban natin? Humility. Ano sabi ng verse 7? Submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Ano sabi ng verse number 8? Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Tama? Lapit lang! Ibig na lumayo, lapit lang. Listen, God is against the proud, but God gives grace to the humble. Ito kailangan natin. Tama? Biyaya. Ang biyaya nyo sapat. So give yourself completely to God. Come near to God, and God will come near to you. Letter B. How do you get this kind of grace? By filling my mind with God's Word. Lord, 5 ang pwede mong gawin sa Word of God. Here. Nakikinig ka ba ngayon? Pagdating sa bahay, read. Okay? Hear, read. Tapos study. Okay? Tapos meditate. Tapos memorize. Tapos apply. Are you with me? Kasi kung binabasa mo lang, ito lang yan. Paano mo hawakan ng Bible? Isa lang. Tama? Kung read, hear, 2 lang. Tama? Read, hear, study. 3 lang. Read, hear, study, memorize. 4. Meditate. 5. I-apply. Punuin mo ang utak at puso mo ng pulong sang Ginoo. Okay? Ano sabi ng Psalm 119 verse 25? My soul cleaveth unto dust, quicken me according to thy word. Buhayin mo ko. What does that mean? If the solution were to look within, dapat nagbago ka na. We need to look to God. He is the only one that will give you sustaining strength. Hindi trabaho, hindi negosyo. Siya. Amen? Be humble. Feel the wine. Let us see. Accept support from God's people. Huwag kang aalis sa Sunday school. Huwag kang aalis sa adult ladies meeting. Huwag kang aalis sa adult men. Huwag kang aalis sa young people. Ecclesiastes 4:9, ano sabi? 2 are better than the one because they have good reward for their labor. Verse number 10, for if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone. Listen. That's why you need a church. Kailangan mo ng choir. Kailangan mo ng Sunday school. Am I right? When we are helping each other with our troubles, we obey the law of Christ. We show that we love our neighbors as ourselves. Tatandaan mo to. God never meant for you na mag-isa ka na lalaban sa buhay. We need to attend and be active sa mga small groups. Adult men, adult ladies, choir, Sunday school, whatever. Tama? Our weakness helps us realize how much we need each other. We need to accept each other's support. Letter D. By holding on to God's promises. Para makakuha ka ng tagumpay, panghawakan mo hindi sinabi ni Tulpo. Yung sinabi ng Diyos. Hindi pangako ng mga politiko. Sabi ko, gagawing 20 pesos yung bigas eh. 3 taon na ho ngayon, hindi pa nababa ang bigas. Ang panghawakan mo, yung pangako ng Diyos. Isaiah 40 verse 29 and up to 31, siya'y nagbibigay ng kalakasan sa nanghihina, nagpapalakas siya ng strength. Verse number 30, kahit na yung bata manlalata, mapapagod, ang binata mabubuwal. Verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Tama? He gives strength to the weary. He increases the power of the weak. Tama? Keep your hope in the Lord. Keep your eyes focused on heaven. Tama? Nakita nyo? Okay? Don't run away from Him. Don't run distracted. Okay? Pumunta ka na sa number 4. Don't run away from God's design on how He provides blessing. Okay? Huwag kang tumakas sa Diyos. Huwag kang ma-distract. Okay? Number 4,
Don't run away from God's design. Nakita mo? Malayo na yun eh. Kasi abutin tayo ng madaling araw dito pag pinuntang pa tayo number 3. Yung iba parang matutulog na eh. Okay? So, takbo tayo sa 4 ha. Nakita mo na? Okay. Nakita mo? Nakita mo? Binigay ko sa inyo eh. Yan. Yan. Don't run away deflated. Don't run away from God's design on how He provides. Listen to this, ha? Philippians 4:19. Ano sabi? But my God shall... Basahin mo nga, ready? Philippians 4:19. Ready, read. But my God shall supply some? Few? All of your? Kasama pambayad sa matrikula. Kasama si Judith. Sino si Judith? Judith na ng kuryente. Judith na ng utang. Okay? Judith, di ba? But my God shall supply all your... Who made a promise? God. What is His promise? He will supply all your... Tanong, ito ba pinangako sa lahat? No. Sa ilan lang. Papakita ko sa inyo, ha? Okay? If you want verse 19, that is the receipt. Resibo yan eh, tama? Okay? Dapat may resibo ka ipapakita. Boss, ito ginawa ko, tama? Para maklaim mo to, tama? May papakita ka, tama? Kailangan may papakita ka. Kailangan meron kayo papakita para mangyari yan. That's what I did. Okay? That's what I did for 41 years. Why would God supply your needs? This is a question. Why? Kaawa-awa ka? Not because kawawa ka, bibigyan ka. Not because namatay asawa mo, bibigyan ka. Not because nagugutom ka, bibigyan. Mali. God will give it to you. You know why? Because giving has its own interest and payback. Tignan natin, ha? Gusto mo ng verse 19? Ano sabi ng verse 19? But my God shall... Do you want that? Ready ka ba dito? Punta tayo sa verse 15. Ano sabi ng verse 15? Okay? Kayo mga taga-Philippians, alam nyo na simula ng gospel, umalis ako sa Macedonia, walang church na nag-support sa akin. Pagbibigay, kayo lang! Kayo lang! Verse 16, anong sabi? Okay? Nung nasa Thessalonica ako, nagpadala naman kayo sa akin. Okay? Pinadala nyo ako. Verse 17. Hindi sa naghahanap ako ng regalo. Ang pastor hindi naghahanap ng regalo. I desire fruit that may abound to your account. Sa tuwing naghatag ka mo dito, ng tithes offering mission, nag-aalaga ka ng pastor, you are putting fruit that will abound to your account. Walang pastor na nagtatrabaho, nagpipreach para sa regalo. Nagsuko ng buhay yan. Tama? Ikaw ba, Pastor Jerry, ba't ka nasa ministry? Sa pera? Hindi. Dahil tinawag ka ng Diyos, tama? Oh. Ayun, me. Lahat ng suot ko, bigay ng member. Are you following me? Kanya pag binawi ito, I who have nothing, wala ako. Am I right? I don't preach to become rich, no. I preach because this is my mandate to preach. I don't preach so that I will receive a gift, no. Last year, sabi ko kay Pastor Jihu, nakita ko yung lineup ng speaker mo. Pastor Kent, mapipilay ka dyan. Hindi naman mayaman church niya eh. Ako, tapos si Pastor Benny. Pupunta si Pastor Benny, si Mrs. Pepat, si Preacher Fog, asawa niya, 2 anak niya, anak ni Attorney Princess, pati katulong. 11 yan. Paano mo ngayon susustain yan? Oo nga tayo. O sige, ganito. Huwag mo akong bigyan ng love gift. Balik mo lang yung pamasahe. Bigyan mo kay Pastor Benny. Yun ang gastos. Po, paano ka? I'm okay. Binigay niya, sabi ni Pastor Benny, Pero Joey, ang laki ng love gift binigay sa akin ni Pastor Hindi mo sabi, love gift ko po yun eh. I let it. Okay?
Ngayon, pumunta naman kay Pastor Jiho. Before me, Pastor Larry, taga Davao. So, walang direct flight from Davao to Panabo. To Puerto. So, it's either Davao, Cebu, Davao, Manila. Davao, Manila, Manila, Puerto. So sa ticket pa lang, 30,000 na. Sabi ko siya na, let go mo na. Huwag mo ako intindihin. I just want to see you grow. Okay? I desire fruit, not gift. Are you with me? Ano sabi sa verse 18? I have all. Sabi ni Paul. Okay? Nananagana ko. Bakit? Kasi natanggap ko yung pinadala nyo. Listen to this, ha? Sino nagsasalta? Si Paul. Sino kausap niya? Philippian church, yung Macedonian churches. Tama? Ito yung nasa 2 Corinthians chapter 8, yung mahihirap sila. Tama? Nagpadala kayo sa akin. At ang pinadala nyo, odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Tama? Sabi niya ganun, dahil inalagaan nyo ako, tsaka yung ministry, nakapag-preach ako sa iyo, okay? Ano sabi sa verse 19? But my God. Are you with me? Dahil inalagaan nyo ministry, inalagaan nyo ako, ang Diyos ko ang magsusupply ng pangangailangan nyo. Ito yan, ha? Huwag kang umasa na susuplayan ka ng Diyos kung wala kang ginagawa sa ministry. Huwag sabihin, dapat tinutulungan ako ni Lord kasi mahirap ako. Hindi ka tutulungan kasi mahirap ka. Tutulungan ka kasi kahit mahirap ka, naging blessing ka. Can you say this? Kahit mahirap ako. Come on everybody, kahit mahirap ako. By the grace of God, magiging cheerful giver ako. Anong katwiran ng mga tao? Mahirap ako. Limot, palimot po, penging tampumpito. Are you with me? Sa Bible, may mahirap. Wala siyang pera, byuda. Ang meron lang siya, 2 sentimo. Tama? Ginahatag niya. Ano sabi ni Jesus? Sino nagbigay ng marami? Hindi mo yaman. Mali. Yung mahirap. Bakit? Isusubo na lang niya, binigay pa niya. Napapansin ng Diyos yun. Tama? Alam ng Diyos, hindi ka masagana. Alam ng Diyos, hindi sapat. Tama? Pero pag binabalik mo, napapansin tayo ng Diyos. At ang Diyos ang magpapala. Ayun me? Imagine, I started washing jeepneys 1983-81. Alam niyo, offering ko ngayon by the grace of God. Ang commitment ko sa first phase ngayon year na to, 1 million pesos. First phase ko. Okay? Mayaman ba ako? Hindi. I'm not saying this to brag. I'm not saying this to show off. I'm saying this because God's grace is good. This is the same scripture with an incredible principle. Listen, whenever we are honoring God, tanda mo to ha? O screenshot mo para maganda. Whenever we're honoring God, whenever we're supporting His ecclesia, we create an opportunity for God to bless us. Wala akong nakita sa church namin. For 28 years, I became a pastor na pinagpala na hindi nag-support sa Diyos at hindi nag-support sa eklesiya. You see? Ang ilan sa inyo, kaya niyang bumili ng sasakyang bago. Pero hindi kayo bumibili. Bakit? Kasi ang nakatwiran mo, baka maapektuhan yung giving ko eh. Am I right? Right? You try to live simple. Tama? That's how it is. It's about contentment. I learned to be content with what I have. Pag meron, amen. Pag wala, amen. Pero hindi yung offering ko. Nothing can come between me and my offerings. Kasi magpapalakas ako sa Diyos. Okay? Start looking to God. Start giving to God. Start expecting from God. You get me? Pag sa Ginoo ka nag-expect, panalo. Pag sa tao ka nag-expect, talo. Bakit? Ang tao, sinungaling. Ang Diyos, hindi. Am I right? Where we stand depends on where we sit. Who is the source of your job?
Who's the source of your increase? Who's the source of your promotion? Who's the source of your supply? Yung boss ko ho, mali ang Diyos. Ginagamit lang yung trabaho mo. Ginagamit lang yung negosyo mo. Tama? Who gives you the benefit? It's not your company. It's not your job. It is God. Am I right? Ano sabi ng Philippians 4:19? But my God shall supply all your needs. Check your mindset. Mindset ba? Mindset. In the Word of God. Change the way you see the church. Change the way you see the services, the activities, the brethren, the offering. The more important, change the way you see the pastor. Ito na naman si pastor, magpiprita naman ng giving yan. This is God's way to bless us. Sundin natin ang kanyang kalooban. Follow His commandment. Pastor, ang hirap sumunod. Mahirap. Sagutin natin sa Bible. 1 John 5:2. By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Tama? Malalaman mo na anak ka ng Diyos. Bakit? Kasi mahal natin ng Diyos at sinusunod natin ang utos. Tama? Verse 3, ano sabi? Ito yung love that we keep His commandments, and His commandments are not, come on, help me, His commandments are not, hindi pabigat yung utos ng Diyos. Tama? Hindi pabigat. Blessing. Tama? His commandments are not grievous. I ask you, how do you see the church services? Blessing o burden? O kung blessing, ba't di ka nabalik ng hapon? Kung blessing, bakit late ka sa Sunday school? Pag nakita mo ang service as blessing, listen to this ha, pag nagsimba ka ng Sunday morning, pinasikat mo ang church. Pag nagsimba ka ng Sunday morning at ng Sunday afternoon, pinasikat mo ang pastor at ang church. Pero pag nagsimba ka ng Sunday morning, Sunday afternoon, bumalik ka ng Miyerkules, pinasikat mo ang Panginoon. Are you following me? Sino pinapasikat mo? Am I right? All of my life, every Sunday, I'm in a church and Wednesday night. Alam ng trabaho ko, alam ng taga-Sprague where I am. Am I right? Oh. Sunday na naman! Giving na naman! Meeting na naman! Young people na naman! Adult ladies na naman! Adult men na naman! Ang tanong, is the service a hindrance to your success or source of your success? Alisin mo ang Bible Baptist Church sa buhay ko, hindi ko na alam kung sino ako. Alisin mo si Pastor Fardo sa akin, I don't know who I am. Is it giving a blessing or a way to help your work or a burden or a way to lose? Yung pang paghatag nimo, mabigyan ka ng grasya ng Ginoo o kabigatan? Dapat nakabili na ako sa Shopee. Di tuloy ako nakabili. Is your first fruits a blessing or a burden? Is soul winning an enemy of your time or a command with a blessing? Is coming back in the afternoon a waste of time? Pagod ako, kapoy na ko eh. Kailangan ko mag-rest. Tanong ko, ang simbahan ba pagpapala o pabigat? Kung tingin mo pabigat, hindi ka na babalik. Kung tingin mo pabigat, hindi ka na magbibigay. Kung tingin mo pabigat, hindi ka na magsosoul winning. Pero kung titignan mo ang simbahan, pagbibigay, ang church service ay isang pasasalamat sa kaluwasang binigay sa atin, hindi ka masisiyang, hindi ka nagbibigay, hindi ka bumabalik, magiging tapat ka sa tithes and offerings mo, magiging tapat ka sa mission, magiging tapat ka sa first fruits. Yung attitude mo at yung behavior mo will always go to the best of your ability. Is your problem a burden or a blessing? Or your problem a chance to see God's work and supply? Tsaka na po ako magbibigay, Pastor, pag wala na akong problema. Sino walang problema? Taas ang kamay. Sino may problema? Taas ang kamay. Lahat, amen? Dahil may problema, hindi ka na magbibigay? Mali. Lalo tayo magbigay. Ayun, me?
Pastor, hindi mo na ako mag-church. Bakit? May problema eh. Tanong ko sa iyo, sa bahay niyo pag may problema, hindi ka na magluluto? Di ba nagluluto ka pa? Di ba naglalaba ka? Di ba naglilinis ka ng bahay? Ba't di mo sabihin, hindi ako maglilinis, hindi magluluto, hindi ako maglalaba. Bakit? May problema ako! Bakit sa bahay naglalaba, naglilinis, nagluluto? May problema. Ba't sa simbahan, ang unang-unang binibitawan mo pag may problema ka, ministry, Sunday school, choir. Ilan sa inyo nagsabi, may problema ako, hindi na muna ako magtatrabaho. Sasarado ko muna yung tindahan. Kasi mabigat pinagdadaanan ko. Hindi ba ginagawa mo? Mabigat pinagdadaanan natin, lalo nating buksan ang tindahan. Am I right? Magpalakas tayo sa Diyos. Tama? Magpalakas tayo. Is the circumstance that you're in right now a chance to show the grace of God or a stumbling block to you? Yung kabigatan pinagdadaanan mo, yan ba ay paraan para makita mo yung grace o mapipilay ka? Now, you're defeated as long as you keep your eyes on the problem. God's word are not grievous. Sabi mo, grievous. Sino totoo? Ikaw o ang Diyos? Am I right? Ano sabi ng Romans 3:4? Huwag mangyari. Let God be true and every man, Come on, every man, Sino sinungaling? Diyos o tao? Sabi ng Diyos, hindi mabigat. Sabi ng tao mabigat. Sino totoo? Diyos, tao. Verse 19. Isaiah 1. Kung ikaw ay may kusa at obedient, you shall eat the fruit of the land. Kahit mahirap, kahit may problema, kahit may alitan, dahil sumusunod ka, ano sabi? Kakain ka. Verse 20. Pero pag ikaw ay tumanggi, ikaw ay naghimagsik, ano sabi? You will be devoured. Mamamatay ka. Now you have a choice. Willing or obedient? Amen? Will you be willing or obedient? Am I right? Tama. Both. Hindi ka dapat maging disobedient. One time, meron isang Navy ship bumabaybay. I close with this. Pagbaybay nila, sabi nung signalman, Captain, we're in a collision. There's another ship in front of us. Okay, advise the other vehicle to turn his ship 20 degrees to the right. Sumagot yung kabila, we advise you to turn your vehicle 20 degrees to the left. Nagalit, sabi niyo ganon. I am the captain! Change your course 20 degrees to the right. Sumagot yung kabila, I'm a seaman second class. I advise you to turn your vehicle 20 degrees to the left. I'm a battleship! Sabi nung kabila, I'm a lighthouse. Ano magbabago? Lighthouse, ship. Ship. The Word of God is a lighthouse. Steady. It will not change. Tayo dapat ang nag-a-adjust. Are you with me? Tayo. Dapat maging maayos tayo. Tama? You don't break God's law. You obey God's Word. From the time I got saved up to now, giving has been my thing. In fact, I'm so happy. Last year, my total offering, to God be the glory, is 1.4 million sa church. Ellen gave 700,000 last 2023. My family gave 2.4 million to the church. Are we rich? No. We just love God. We just be willing and obedient. Kasi lahat ng gusto kong bilhin, lalagay ko dito. Lord, ilan sa inyo umorder sa Shopee, umorder sa Lazada, nung deliver, hindi yun. Tama? Nabudol ka. Sabi ko, Lord, total ayoko nang mabudol. Ikaw na bumili. Ilalagay ko na lang dito yung pambili ko. Ikaw na bumili. Bakit? Mas magaling kang pumili. Pangalawa, alam mo address ko.
2909 E. Rodriguez Street, Malibay, Pasay City, Landmark Bible Baptist Church. Look for Bernie. Siya na bumibili. Hindi ako napapahiya. Okay? Mas magaling bumili ang Diyos. Imagine, January 25, somebody gave me a Harley Davidson. Last November, sabi nung bunso ko, Dad, I already checked your schedule. I canceled some of your schedule. Bakit? I'll bring you and Mama to Hong Kong. Di ba ang sarap bilang nanay at tatay na anak mo gagastos sa'yo? Tama? Bakit? I just want to be with you kasi ikakasal na ako sa March 8. Ngayong taon to, kinasal siya March 8. Okay. So pumunta kami ni Ellen sa Hong Kong. We stayed there for 1 week. Siya nagbayad. Lahat. Last May 20 to 26, nasa Japan naman kami. Yung panganay ko naman naglibre sa akin. Do you want to go to Japan? Yeah, I want. Bakit? Gusto ko makita saan galing ang lola ko. Kasi Haponesa lola ko eh. Kasi si Mariano Ponce, yung barkada ni Rizal, pumunta ng Japan, kumuha ng Haponesa, dinala sa Pilipinas, at tumira sa Baliwag, Bulacan. Okay? Kanya pag nakikita kami ni Juan Ponce Enrile, sasabihin sa akin, alam mo yung lolo mo, yan si Ino, dinala to si Ino. Alam niya eh, sabi ko, yun nga eh. Have you been to Japan? Not yet. But siguro somewhere, may naglibre. Pumunta kami ng Japan. Osaka. For 1 whole week. Hindi ako nagbayad. Are you following me? May naglibre. Bakit? Nilagay ko sa offering. Lord, kung gusto mo akong pumunta ng Japan, ikaw nang bahala. Pero kung gusto mo gapan muna, gapan, Nueva Ecija, okay lang. Doon ako nagpalakas. Are you following me? Lahat ng gusto ko, hindi ko binibili. Nilalagay ko sa offering. Ikaw nang bahala. Mas magaling ang Diyos. Tama? A month ago, pumunta ako ng Baguio. Speaker ako eh. Sabi ng isang member namin, Pastor, punta tayo dito. Bakit? Ito ho yung property namin. Meron kang lupa dito, nilagay ko na sa titulo at sa last will and testament ko, na meron kang 200 square meters na property dito at patatayuan ka namin ng bahay. Sabi ko, alam mo, ginagawa mo sa akin? Pinapahirapan mo buhay ko. Bakit? Ano yung pagpipray ko si Lord, mamatay na sana tong member ko para yung last will and testament maibigay na. Di ba pag last will and testament, pagpatay, ibibigay? Parang gusto mong ipag-pray kitang mamatay ka na. May bahay at lupa na kami sa Baguio. Will I buy it there? No. You know what I'm saying? Sabi ng mga men sa akin, Pastor, sa birthday mo, sa July, tatapatin ka na namin ha. Ito ang gift namin sa'yo. We'll give you 1.3 million. Pero wag mong i-offering. Huwag mong ipamimigay. Huwag kang magagastos dito. Just use it wherever you want. Ba't kayo nagsasalita ng ganyan? Kasi alam na namin, pamimigay mo na naman yan sa mga pastor eh. Kami na lang bahala. Kami na lang tutulong. Are you following me? Sabi ko, huwag na lang kayo magregalo, nagdidikta pa kayo. Who will give you 1.3 million sa birthday mo? Are you with me? Do I deserve that? No. Are you following me? Last birthday ko, binigyan ako ng FJ Cruiser. You see? That's a V6 4.0 gasoline. 1 liter, 5 kilometers. Are you following me? Kaya pag nagtatanong sa akin, Pastor, magkano consumption ng sasakyan mo? I don't know. Your Honor, nakalimutan ko po.
Your Honor, hindi ko po matandaan, Your Honor. Ginagamit ko lang yung kay Alex Guo eh. Bakit? Pag inintindi ko pa yung konsumo, hindi ko na gagamitin yan. Are you following me? But they gave. Do I deserve that? No. You know what I did? I chose to be willing and obedient. I don't want to rebel. Saan ako nagsimula? 5 piso. Am I right? 5 piso. I consistently obey God. Halika rito na. Pakibasa mo nga to. Ito ha, para makita nyo. Ito yung record ng offering namin. Okay? To God be the glory to ha. Ipapakita ko lang hindi para magyabang. Ipapakita ko para makita ninyo na pwede. Okay? Magkano ang tithes ko? 154,500. Magkano love offering ko? 60,000. Magkano mission offering ko? 176,000. Magkano first fruits ko? 856,000. Magkano ang total offering ko? 1,438,328. Am I a rich person? No. Si Ellen, chemist. Okay? Chemist Naasa. Magkano tithes? 184,900. Magkano love offering? 51,500. Magkano mission offering? 54,000. Magkano first fruits? 300,000. Magkano ang total offering niya? 644,900. Magkano total offering namin sa family? 2,434,008. Thank you. Kanya I live a simple life. I only eat 1 meal a day. Kanya yung kain namin kanina, yun na yung kain ko. Mamaya titingin na lang ako sa nila dyan. Bakit? I don't have budget. Nandito yung budget ko. Bakit? I want my future to be well. Nasaan ka 5, 10, 15, 20 years from now? Nasaan ka sa 2044? Nasaan ka sa 2034? Will you be blessed or not? Tama? I want that when I grow old, I will enjoy life. I will enjoy what I saw. Yung tinanim ko. Pinili ko yun. Okay? Piliin mong maging masunurin. Piliin mong maging obedient. Hindi yung, ba't nagbigay ka? Si Pastor Jackie, sinisigawan kami, si Pastor Sako, tinigil na, bigay na ako para matigil na. Mali. Dapat willing. Dapat obedient. Hindi dahil mayaman, kundi dahil may pagtuo sa pulong sang Ginoo. Kasi ginahugma mo ang Ginoo. Kasi alam mo, ginahugma ka ng Ginoo. Am I right? Because you want that when you see God, God will say, hindi mayaman to, pero mahal ako. Buksan ang pagpapala. Are you with me? Yun ang sikreto. God will be so good. Okay? Let's all stand up. Father, we thank you. Salamat sa inyong kabutihan, kahabagan, kawaan. Salamat sa biyaya, pangunguna, pagpapala. Salamat po. Wala kaming pwedeng puntahan. Wala kaming pwedeng lapitan. Wala kaming pwedeng gawin kung di sumunod. Patawad po kung matigas ang ulo namin minsan. Help us to be willing and obedient to you. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Tonight, will you come to the altar and say, Lord, help me to be willing, to be obedient. Naniniwala ako that you have the best interest for me. I will not run away from you. I will not run depleted. I will not get away from the way that you will bless me. Will you come at the altar now? God bless you. Dito po sa altar.
kung meron kang dapat ipag-pray dito sa altar, just come here. Yang inuupuan mo, lugar mo yan. Ito ang lugar ng Ginoo. Ito ang lugar ng Diyos para sa iyo. Ilan pa ang mapapahamak, masasaktan because you are running away from God? Dito po sa altar. Amen. God bless you. Klaro kay mensahe. Salamat, Ginoo. Salamat kay Lord. Imo ming gibadlong, imo ming gipahinumduman karong kagabion. Salamat sa imong paggamit sa imong ubos nga alagad, Pastor Joey. I pray, bless Lord, ang mga members nga nagpiko ug nagduko sa ilang ulo. Nagtugyan sa ilang mga pagampo diha kanimo, commitments, dawata ang mga pagampo, Lord. I know na sila yung mga different struggles, different problems, but salamat nga nag-humble sila sa ilang kaugalingon. Nagpaubos sila kaugalingon. Nga niari sila sa tubangan para mag-ampo. Dawata ang mga pag-ampo, Lord. Salamat kayo. Ug Lord, first night pa ni, salamat sa victory. I pray, gamita pa dayon sa Pastor Joey, ugma, hangtod sa Friday, gaampo sa ko, sa matag usa, labi na sa pag-uli, karong gabion, pray na ko nga safety. Pray sa nako, Lord, nga iway ni mo ang ulan, matag usa, makauli, nga safe, dalaygon kay ka, salamat kayo. Kining tanan namang gitugyan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Na-bless ba tanan? Amen? So, ugma, maura gihapon, alas 6 na magsugod, dayon, giawhag na ko nga, if ever, no, bangil mo daan, snack mo, dayon, para niguli. But by the way, naatay gamay diha nga sandwich sa likod, balunan ninyo sa inyong paguli, labi na mo ang Tagalagyo. Para ito i-prioritize ang Tagalagyo. Okay, so manindog na, i-recite na ito ang atong pakigsaad sa Ginoo. Ready? Read. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagigilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, ug sa akong balatian, sa tibok na akong kusog, ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na akong mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulwaton sa Ginoo. Mahimo na akong makabot ng trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Balik ta ugma, alas 6 sa gabi. Dayon, before mo muli, pasalamat kang Pastor Joey, kang Ma'am Ellen. Salamat kay Dalaygon ng Diyos. See you tomorrow.